Thank you, You are Mr. Chairman. recognized, ma'am. Good afternoon, Mr. Chairman and your honors. Thank you for your invitation for me to, quote, share your knowledge and experience with social media with the end in view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. I am Maluti Kia. I'm an op-ed columnist of Manila Times for 12 years now and a political consultant for 30 years. I spent my young productive years in the Senate in 1987 to 1989 and in the House of Representatives from 1992 to 1999. I am appearing before you today to honor that institutional tradition. How do I use social media channels? I use it as a platform for commentaries, advocacies, and as alternative classroom to discuss hot-button issues, explaining and making sense of issues to the public. I am not a blogger or a vlogger. I have a personal meta page. I do not have a social media company. I have not been involved with any narco and pogo groups. I am not pro-China. I am pro-Philippines. Having said that, allow me to state for the record that despite not being in a public office, I too am fair game. I have been bashed, bullied, accused of so many things, but when it comes to factual matters, malicious attacks, I choose my legal rights. One, against a lawyer who claimed that I was part of the Marcos Jr. campaign in 2022, and because of my survey results, I got a penthouse in BGC and drives around in a Range Rover. Both were lies. The case is pending. Then a private group in Meta chose to put out in public a photo of so-called DDS Coral with me on the center with a pig snout. Mind you, there were more than 12 persons there, some of whom I do not personally know. I am not DDS, nor am I part of the so-called DDS Coral. When they chose to bring it out of a private group and shared it publicly, it was done maliciously. So again, I filed a case. There was a time also in 2022 when the survey results of my company were maliciously altered. I called the media organization and a person in another political camp, requesting them to correct the matter or else I will avail of my legal rights. Both corrected. The latter even made a public apology. Mr. Chairman, your honors, the Constitution begins on page 1 with 3 words, we the people. And Article 3, Section 4, refers to the Bill of Rights, specifically freedom of speech, freedom of expression or of the press, and freedom of assembly are the bedrocks of democracy. But in politics, as you very well know, truth have various shades. For so long as there is no malice, we should err on the side of freedoms than contain them. Your honors, contrarian views are protected by such rights. Prior restraint is anathema to democracy. My thoughts in this hearing, number one, please be fair. And I say that because are you inviting critics, bloggers, creators, joiners, collectors, spectators, inactives? Because the 3-second rule really controls social media. These are the different classifications when you refer to social media. If Congress wants to deal with false narratives, all sides must be present. Number 2, be careful of reported social media strategists who offer politicians, candidates, a plan on increasing followers. Your honors, Mr. Chairman, followers are not voters. And the staggering costs are so scandalous and borders on being scams. You are being scammed if you follow the dictate of the more followers, the better for campaign. There were reports too where some influencers became guns for hire during campaigns. Number 3,
Congress, and I am being, a lot of people are asking me not to say this, but I am sticking my head out here. Congress should ban the use of troll armies. Troll farms represent a significant challenge in the digital age, blending cyber warfare with psychological manipulation. Addressing them requires technological innovation, regulatory frameworks, and public awareness to safeguard democratic discourse. I am happy to note that these committees started with the pioneering work of Dr. Jonathan Ong and Dr. Jason Cabañez, entitled Architects of Network Disinformation. Number 4, near January 20, 2025, the inaugural of the US President, Meta ended fact-checking and replaced it with community notes, which X was an early adopter of. This is an evolving matter that we need to consistently be aware of, as well as AI and deepfakes. Congress should study what has been done in various countries that have implemented measures to ban or regulate the use of troll farms and coordinated inauthentic behavior, especially during campaigns and elections. I am referring to some 11 countries here for you to consider. As far as EU is concerned, they came up with the Digital Services Act and the Code of Practice on Disinformation. The US has an Honest Ads Act. Germany has the Network Enforcement Act. France bans false information spread close to elections and mandates ad transparency. Brazil has fake news law that criminalizes the creating of fake accounts to spread election falsehoods. Taiwan recently criminalized foreign interference, including disinformation campaigns, with a fact-checking initiative to counteract troll army activity. Canada has Elections Modernization Act that prohibits foreign interference and mandates ad transparency. Australia has Electoral Integrity Bill criminalizing foreign interference and requires ad disclosure. The UK has an online safety law that holds platforms accountable for harmful content, including election disinformation. South Korea criminalizes spreading false information during campaigns. And Singapore, which was mentioned a while ago, allows government correction and removal of falsehoods. The 3-second rule is the controlling law in social media. And because of that, legislation has to be circumscribed and made quickly, so that for the 2025 elections, we remove the disinformation effect of the troll farms. Thank you, Mr. Chairman, and your honors. Mr. Chair, just a clarification, if Yes, go ahead, Congressman Art Barbers. Thank you, Mr. Chair. I'd like to address this clarification to Ms. Malu Tikia. Malu, para lang sa kaalaman ng marami, ang objective o layunin kasi nitong committee hearing na ito ay magpasa ng mga batas, no? Gaya ng nabanggit mo sa ibang bansa na kung saan ay merong mga batas, no, to protect, no, yung the people from online scams and others, no, and other illegal activities that is being done in the cyberspace. Dito sa atin sa ngayon, Malu, no, marami kasing mga vloggers, habang tayo'y naghihiring ngayon, ang komentaryo ay sinasabi nila na we do not respect that committee hearing kasi yung hearing na yan suppression ng aming freedom of speech or freedom of expression. Hindi kami naniniwala na ang layunin niyan ay para gumawa ng batas. Since you are here, I'd like to get a categorical opinion from you na ikaw ba ay naniniwala na tama lang na tayo ay gumawa ng batas
para magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulatory framework ang ating bansa sa paggamit ng social media? Sir, to directly respond to Congressman Barbers, yes. Okay. For the simple reason that the decency of the space has been crossed so much. So yes. There are statements that are being issued that are slanderous or libelous, correct? And you agree with me, no? Yes, sir. Okay, so marami kasing ganyan eh. Maaring hindi nila aaminin o hindi sila informed, no, kung ano na yung kanilang limitasyon sa paggamit ng social media. Kasi yun na nga ang sinabi ko kanina, no, when you open your social media account, sometimes makikita mo may nagmumura. Di ba? May nagmumura. May name calling. They resort to name calling. They call politicians, they call people by other names. Na insulto nga eh, minsan eh, di ba? Meron naman dyan nananawagan ng kaguluhan sa bansa. And these are the things that we want to check. Yan po, kaya yung mga nanonood doon ng mga vloggers na walang ginawa, kundi magmura, they've crossed the line of decency eh. Doon papunta sa criminal act of being libelous or slanderous. So, yun ang gusto nating linawin. And I'm glad that Professor Maluti-Kia is here to agree with this committee's objective in coming up with this legislation, remedial laws or legislation that can be used by the country, and of course, people will benefit. Tama? Sir, ako lang, kasi ang legislators, you live in a glass house. So part and parcel of your public life are attacks being made. And that's normal. That's normal. But there is also such a thing as contrarian view. Kasi kung papatulan yung opinion yun eh. Ngayon, kung factual, kaya I brought... I'm only referring to fake news peddling. Yeah. Yung opinion, they can share, they can express their opinion 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year. And no one will stop them from doing that. That's their right. Yes. And we know that and we respect that right. Thank you for that. Diba? Pero, kapag you've crossed the line, created a story, created a news that is fake, and you peddled it, diba? Teka muna, may pananagutan tayo sa batas. And you know that, diba? Yes, sir. So, it's very clear. We will not debate and argue about opinions. Yes. Because your opinion is I respect, and my opinion you should also respect. Yes. Diba? Ganun din po, this goes the same to all social media actors or bloggers, so to speak, no? Kasi, syempre, kayo nandyan sa industry yan, you control the narrative eh. Kasi kayo nandyan dyan, trabaho nyo siguro yan. Perhaps you even make money out of that, no? Especially to those who actually can monetize, no? Yung kanilang, ano ba, namo-monetize Yes, yan, sir. Malu? Oh. That's why I said I am not a blogger or a vlogger, because I do not earn from it. My meta page is my personal page. And to a certain degree, you really have to be responsible for what you say or what you do. Yun lang, sir, siguro sa legislation, really you have to look for a definition on fake news. What is fake news is really something that has to be defined. I absolutely agree with you, and that is why we're consulting and getting opinions from the experts, no? Yung ating members of the academe, like you're a practitioner, and the government agencies, para makagawa po tayo ng batas. Yun lamang po ang ating layunin. So yung mga nagtatago sa likod ng usapin na ito ay curtailment ng freedom of expression o freedom of speech, sila po yung talagang namamayagpag sa pagkalat ng fake news dito sa ating bansa. Mr. Chairman, the fact that I agreed to appear and honor your invitation, and I was given the chance to say what I want to say, I don't think that is curtailment of my right
to express. And you're a perfect example and manifestation that indeed there was no curtailment of freedom of expression and speech in this committee hearing. Yes, Your Honor. Maraming salamat, Malu. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And with that, that's the reason why we wanted them to appear as well, no? Hindi naman po ito sisikilin yung karapatan ng bawat isa. But kailangan pa nga po natin malaman kung ano yung mga inputs nila na makakatulong sa atin para po sa pagsasagawa or amendments. Hindi sa Tagalog, ano ba yung amendments? Amyenda ng ating pong kasalukuyang batas. So the chair would like also to recognize yung si Mark Louie Hello, Mr. Chair. Gamboa. Vlogger din po kayo, sir. Yes po. Sige po, sir. You have the floor. Ayun. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Mark Gamboa. I've been a political vlogger for the last 6 years. Ako din po ay tumatakbong senador dito sa upcoming elections. Isa po sa sinusulong ko ay yung 24/7 na fake news monitoring office. So, yun. So, sa aking experience po sa 6 na taon na pagbablog, nakita ko po kung gaano ka-toxic, kung gaano ka dami po yung fake news, kung gaano po kadami yung pag-iinsulto, pagmumura. At ako po ay nalulungkot. At ako po sa aking channel, I could be critical of someone, I could be critical of a politician, pero I always try to maintain a level of respect. Ito pong sa hearing ngayon, gusto ko lang din pong sabihin, shout out lang din po sa mga DDS vloggers na 40 na hindi po nakapunta. Actually, nanonood po sila lahat ngayon at meron silang mga komentaryo, pinopost po nila sa kanilang Facebook. Meron po silang mga panibagong hirit po sa inyong lahat. So shout out po sa kanila, nanonood sila ngayon. After po siguro nito, baka ako din po, ibabash na din po nila. Kasama naman po yun. Normal na po, 6 na taon ko na pong ginagawa to. Sanay na po tayo. Minsan bati kami, minsan galit sila sa akin. Pero ito po yun kasi, dito ako nalulungkot yung mga kaibigan ko po yung marami sa mga inimbitahan nyo. Kasi inihiwalay ko yung aming trabaho sa pagbablog at yung aming personal na pagkakaibigan. Pero ang problema ko po kasi sa ginagawa po nila, sa style po nila, ay ito po ay a form of bullying pambubuli. 6 na taon na po nilang ginagawa, 9 na taon na po nilang ginagawa po ito. Diba? Kapag merong hindi nag-agree sa opinion nila, kapag merong taliwas, kapag merong bumabatikos, o yung kunyari yung quadcom na ginagawa nyo po na ang daming nabubunyag na mga kalokohan o illegal na ginagawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay attack mode na po sila. At doon na po pumapasok yung kanilang pagiging bastos, yung kanilang pag-iinsulto, mga below the belt na tira, mga personal na tira, at nakakalungkot po na umaabot po sa ganon. So ako po ay fully respect yung pong freedom of speech ng aking mga kasamang vlogger at ako din po mismo ang unang lalaban para sa kanilang freedom of speech kahit anong political affiliation. Ako po ay concerned lamang po sa ilang mga bagay. Una po, mas concern ko yung mga pages at yung mga accounts na wala pong muka. Kasi po at least yung mga vloggers na wala dito, pag nagsasalita sila, kita yung mukha nila. So kung accountable sila doon sa sinabi nila. Marami din po yung mga pages katulad po nung Amp Satire at ng mga iba pang mga YouTube accounts na wala pong mukha, kaya po kung mambalahura at kung tumira po ay sobrang grabe, sobrang below the belt. Kasi po walang accountability, walang transparency, hindi natin alam kung sino yung nagpo-post, kaya po ang tapang nila. Buti nga po nagkaroon ng ganitong hearing para po magkaalaman. Pangalawa, sa akin po, walang masama kung meron kang sinusuportahang politiko, kung maka Duterte ka, kung maka Marcos ka o Lenny o kung sino man. Ang sa akin po, I'm deeply concerned kapag ang nag-i-impluwensya sa iyo o ang sinusunod mo ay galing na po sa ibang bansa. Katulad po ng sinabi niyo po, yung issue sa West Philippines, kanina po may nasabi si Honorable Congressman Marcoleta na kailangan daw may information drive yung pong pamahalaan. Meron po. In fact, nag-attend po kami doon sa mga information session na yon kay Commodore Tariela.
kung saan dinedebunk po niya yung pong mga fake news about sa West Philippine Sea. O kaso after po nun, ibabash na naman itong sa Tariela. Titirahin na naman yung mga nagde-defend sa West Philippine Sea. Nakakalungkot po kung meron man akong kasamahan o kung meron man ibang vlogger na maaring nakokontrol o nababayaran o kung ano mang paraan, kung ano mang way na naiimpluwensyahan po ng ibang bansa para po manggulo dito sa atin, para po iusog yung kanilang mga agenda, para po ma-destabilize yung pong ating bansa para po doon sa bansa na tinutulong. Yan po ay isang pagtatraidor sa ating bansa at dapat po mas mabigat yung pong mga batas kapag gano'n na po yung usapan. Kasi it's one thing kung politiko laban sa politiko, parehong Pilipino yan. Magkaiba lang kayo ng opinion. Pero kapag ang boss mo ay for example China, tapos you are acting against the benefit ng bansa ng Pilipinas, the interest ng Pilipinas. So I think mas mabigat po dapat pagdating po sa mga ganong issue. And ayun, lastly po, of course din, may mga moves din po sa social media na maaring parte din ng destabilisasyon na para po pahinain yung administrasyon kung meron mang gusto mag-destabilize o may gusto silang pahinain o gusto nilang tanggalin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. So yun po ay sa akin dapat din pong tignan din po at hanapan po ng paraan kung paano po ma-minimize o mapagbabawal po without curtailing naman po yung pong freedom of speech na meron po ang bawat isa. Yun lang po your Mr. Chair. Thank you. Well, totoo yung sinabi mo, no? Ito na, ngayon ko lang nakakita sa TikTok, ano, na yan, kudos to all our brave vloggers. The best ang decision nyo na magtungo sa Supreme Court and better to file a case against Quadcom. So, ibig sabihin po, mali pa, Tricom po to, hindi po to Quadcom. So, ibig sabihin na, yung pagpunta sa Supreme Court, we respect that. But of course, this is a different matter. This is an inquiry in aid of legislation. At meron na po tayong may decision na po ang Supreme Court about it. So sana respetuhin din po sana yung yung ating pong patawag and to these people, no, kay Mark, kay Malu and kay Attorney Ricky, salamat po sa pagpunta po niyo dito at we will be recognizing na ngayon yung ating pong huling vlogger that attended. Ito pong tatlo. Sige mo, Attorney Ricky Tumutog. Ano po ipinili niyo, sir? Tumutorgo po, Mr. Chair. Tumutorgo. Yes, sir. You are now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 a.m. kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to Bill of Rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong dito, pinag-uusapan, malapit ito sa advocacies ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na 40 na mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. Pang 39 ako, pang 40 siya. Humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawag, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang parang biktima na ako kaagad ng fake news. Kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo kasi lahat yun 40. Ayaw ko sanang umattend kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase. Pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers Kaya akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite.
Attorney, Dahil kasi mix po yung ating invitation. No? As a matter of fact, ano po, kasi hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. The reason yung unang 40 po, but in the next hearing, we will be inviting other vloggers as well. Eh. So, nag-mix na po yung mga peddling fake news and yung mga peddling naman ng mga truthfulness doon sa kanilang mga content. But Okay. at any rate, ang kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers natin, mga Pilipino, na ang content mo nila ay about against or pro government. So yun po yung ating po inibitahan for the meantime. But basically sa susunod po, pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41, sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS Kaya, sabi ko, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila, maisog eh. Pero bakit hindi a-attend sa TRICOM hearing? So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng TRICOM na naging topic ko? Sabi ko, wala naman akong masyadong kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Pero so tinitingnan ko ang may contribute ko dito as resource person, una yung experience ko as political vlogger. Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako eh. So, dito ko nakikita na ang vlogging, usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Pero hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet kasi, ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, Constitutional Law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako. Marami ng messages akong natatanggap. Attorney, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong Magandang Araw Pilipinas at Mundo. Sa start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong itong Quadcom, yung investigation kay Sara Duterte. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may tag kami on. Mr. Chair, Yes, what's the interjection? point of order. What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us, but he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list, no? Thank O kaya you. naman si Mark, Thank para you. i-campaign na kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa pagbablog mo. Alright?
Okay, thank you and sorry, Mr. Just a point of Congressman. Benny clarification. Abate. Sige, go ahead, Attorney Ricky. O so dito na proceed Ricky na ba? ako. Tama. Gusto kong i-share na ang problema talaga ng ano kasi, itong fake news, disinformation, itong nagpo-proliferate na mga fake news nga sa social media, pag-balance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech, at saka yung pag-protect naman ng reputation ng mga nagiging subject ng mga ano sa social media. Ganun din yung interest ng bansa. So paano siya ibabalance? Actually, mayroon ng landmark case diyan. Yung case ng Dicini versus Secretary of Justice. Sa landmark case na ito, GR number 20335, February 11, 2014, ito yung unang pag-challenge sa constitutionality ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Challenge dito. Ang contention dito ng mga dalawa, hindi ko na itatouch yung ibang aspect ng cybercrime. Yung mga scamming, hacking, data privacy violations. Dito na tayo sa aspect ng freedom of expression. Kasi mayroong specific na provision dito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung section 4, paragraph C, number 4. Tungkol yan sa cyber libel. Pero actually, wala namang bago. Wala namang bago dito sa cyber libel kasi kahit naman doon sa revised penal code, pinipenalize yung libel kung wala man doon sa written, oral na libel, mayroong other similar means. So yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or internet sa libel. So ngayon, nung challenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision nitong Cybercrime Prevention Act, ang contention nila, yung mga recent daw na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel, hindi na inaano ang libel kasi dinidecriminalize na nga, yun yung trend. So sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa Cybercrime Prevention Act or RA 10175 tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi ano pa rin yan, kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganun din ang public or ang state. So ang ruling ng Supreme Court dyan, ganito. Binalance ng Supreme Court. Ang pagbalance ng Supreme Court, nandyan pa rin ang cyber libel. Constitutional yan. Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga defamatory imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo, na libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. Yun yung ruling ng Supreme Court dyan sa landmark case na yan. So kumbaga binabalance. Kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So, dineclare pa rin ng Supreme Court diyan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So, yun yung ruling dito. May isa pa dito, yung Section 5, tungkol naman dun sa mga nagsishare, nagla-live. Sobra naman. Yung mga nagsishare, nagla-live. Sinunod Wait. Sandali lang. Can you wrap up, Attorney? Because Okay, we're let's about go to go with the members of the House because there's a lot we've been waiting for so long, no? Inalok lang po yung doctrine sa case. Ang last na lang yung Section 5. Sa Section 5, yung bang pag-share, pagla-like, pagko-comment, can that be considered also as crime? Sabi dyan, hindi. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair.
Thank you so much, Attorney Ricky Tumotorgo. So we'll now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman... sige, before... meron pa tayo isang presenter but before that, the chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng ganawa niya? Attorney yan? Brother, Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang Hindi, pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa speech. yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marcoleta, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasing naging content tungkol Ay, dito. hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon.
At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Panoorin ko po mamaya itong ano kung ano Ay, yun ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. Ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallyng pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. At kinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo sapagkat akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita, sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta.
Pagkatapos tatanungin kita ngayon kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa ano mo sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your ano, or that will be it? So yun lang po. Siguro we give you time also to to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on you can approach us if you wanted to defend your Eh, dapat nga, madisbar pa yan eh. you have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po to have siguro, fairness, ano, and Mr. Chair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, no? Para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipoprove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi. Presumed ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ano. Ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung kung hindi ko We masagot understand talaga. your situation, Okay Attorney. po. Kaya nga, I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit.